Kung bago pa kayo sa ating channel, please hit like, share, subscribe at i-click ang bell para lagi kayo updated sa bawat kabanata ng Putagterang Pinoy. Abala ang mga tauhan ng mga girero sa pangangampanya. Ngunit hindi ito karaniwang pangangampanya. Isa itong lantaran at karapalang pagbili ng dangal. Tigta 3,000 piso ang isinilid sa sobre. Ipinamumudmud sa mga kamay ng mga naghihikahos. Ang kapalit, isang boto, isang kinabukasan na ibinenta sa halagang kayang ubusin sa isang linggo. Walang balak umatras ang mga girero. Hahamakin nila ang batas at dangal, makapanatili lamang sa kapangyarihan. Samantala, si Santino ay balisang naglalakad. Hinahanap si Erica. Tinanong niya ang mga kapitbahay, umaasang may makakapagsabi kung saan ito nagpunta. Sa tindahan ng ata kanina, sagot ng isa. Ngunit habang pauwi si Erica, pitpit ang ilang pinamili. Isang pares ng matang mapanlin lang ang sumunod sa kanya mula sa dilim. Isa sa mga tauhan ni Ramon ang nakakita sa kanya. Si Erica ba yun? Bulong niya sa sarili. Tila kinikilatis kung multo na nakaraan o senyales ng kasalukuyang panganib. Sa kabilang dako, muling pumutok ang tensyon sa pagitan ni na Olivia at ng ina niya si Pilar. Sa pamamagitan ng isang tawag, mariing binalaan ni Olivia si Pilar. Paparating na sinatanggol. Ngunit sa halip na matakot, ngumisi si Pilar. Matigas ang loob, malamig ang puso. Hindi ako tatakbo. Ililibing ko silang lahat pagkatapos ko makuha ang mga titulo. Mariin ang kanyang tinig, puno ng pangis at kabaliwan. Sa loob ng sasakyan, hawak ni Ramon ang kamay ni Marites. Pilit itong pinapakalma. Huwag kang mag-alala. Gagawin ni Tanggol ang lahat para iligtas ang nanay mo, bulong niya. Bagamat ramdam niya rin ang papalapit na panganib. Ngunit biglang, sunod-sunod ang putok, kasunod ang isang malakas na pagsabog. Napasigaw si Marites. Natataranta, hindi na siya napikil. Pinanggan nila ang gate at tuluyan nang nilusob ang compound. Walang atrasan. Nagliparan ang bala, tumalagundong ang palitan ng putok. Si Pilar, nang mabalita ang napasok at sila ng kalaban, ay tumindig sa gitna ng kanyang silid. Tila isang reyna sa gitna ng gyera. Patayin silang lahat, utos niya, hindi man lang kinurap ang mata. Sa loob ng compound, si Tinding na bihag, bahagyang ngumiti. May pag-asa. Si Tanggol na yan, bulong niya kay Alfredo. Ngunit wala sa loob ni Tinding na isang impyerno ang sinusuong ng kanyang apo. Habang si Tanggol ay patuloy na nakikipagbarilan, si Ramon na may abala sa pakikipagsagupaan. Ngunit isang pagkakamali, hindi niya napansin ang 3 kalaban sa kanyang likuran. Mabilis siyang nabihag, pinugbog, halos mawala ng ulirat. Papa, sigaw ni Tanggol. Galit at takot ang umalingaw-ngaw sa kanyang tinig. Dali-dali siyang sumugod, ngunit sinalubong siya ng isang malapitang suntok. Napaluhod si Tanggol, sugatan at naliligo sa sariling dugo. Tumating si Olivia. Nagmamadali, nanginginig ang katawan. Nag-aalala siya para kay Pilar. Napagtanto niya ang katotohanan ng unti-unti na nitong kinakaharap. Ang sariling ina ang pulot dulo ng kalbaryong ito. Sa pinakagitna ng compound, nakadapa sa lupa si Tanggol at Ramon. Sugatan, tuguan, napapalibutan ng kalaban. Tinawag ni Tanggol ang kanyang ama. Halos wala ng boses. Ngunit kahit nahihirapan, gumapang si Ramon at hinawakan ang kamay ng anak. Isang hawak ng pag-asa, ng lakas, ng huling panata, hindi kita iiwan anak. Sa harap ng kasinungalingan at kalupitan, may mga taong hindi sumusuko, hindi dahil sila ang pinakamalakas, kundi dahil sila ang may pinakamatibay na dahilan. Si Tanggol at Ramon, sugatan man sa katawan ay hindi kailanman bumitaw sa prinsipyo at pagmamahal. Ang gyera ay hindi lamang palitan ng bala, ito'y labanan ng prinsipyo, ng tama laban sa mali, ng pag-ibig laban sa kasakiman. Sa isang mundong nilamon na ng ganit at kapangyarihan, ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa kayamanan o kapangyarihan, kundi sa kakayahang ipaglaban ang mahal mo sa buhay kahit pa kapalit ay sariling dugo. Sa dulo ng lahat, isang kamay na nakahawak sa iyo ng may malasakit, ng may tapang at ng may paninindigan ang siyang tunay na sandata laban sa kadiliman. Maraming salamat po sa panonood. Huwag kalimutang mag-like, share at mag-subscribe at i-click ang bell para hindi niyo ma-miss ang susunod na kabanata ng FPJ's Ang Batang Quiapo. Maraming salamat po at magkita-kita ulit tayo sa susunod na kwento.